Huwag mo na munang iapak iyang isang paa mo. Dahan-dahang ibinaba ni Timothy ang binti ng dalaga at iniwas na ang tingin sa maputi nitong hita. Thank you. Pasensya na kung hindi kita maikuha ng maiinom mo. Nahihiya siyang umiti sa binata. Huwag ka nang mag-abala. Tumayo si Timothy sa kaiginala ang tingin sa paligid. Dapat ay may kasama ka dito. Wala naman sigurong manloob dito. Isa pa ay lagi kong nilalock ang pinto. Napabuntong hininga si Timothy at tumingin sa dalaga. Gusto niya sanang sabihin dito na huwag kang panti lalo na at minsan na itong napahamak noon. Can I make coffee for myself, if you don't mind? Mabilis na tumango si Janina sa binata. At itinuro ang mini kitchen niya. Mula sa kinaupuan ay tanaw lang din ang kusina niya at nakikita ang bawat galaw na naroon ipinagtimpla na rin ni Timothy ng kape ang dalaga. Nalinis ay organize ang ganit sa kusina nito at maging sa sala. Naptingin siya sa sink at nakitang may doon at gulay. Dinala muna niya karneng nakalabas ang kape sa dalaga bago nagtanong anong luto ang gagawin mo sa karne. Sinigang sana. Nailabas ko kanina bago maligo pero ito naman ang nangyari. Inumin mo muna iyang kape mo habang hinihintay na maluto ang ulan. Marunong kang magluto. Hindi makapaniwalang tanong niya sa binata habang nakasunod ang tingin dito. Hindi ko lang alam kung magustuhan mo ang lasa. Sagot ni Timothy habang isinusuot ang kulay pink na apron na nakitang nakasabit sa bandang ref pagtingin niya sa dalaga ay nakangiti ito. Uy, ang cute mo sa ganyang apron. Lalo siyang natawa dahil baliktad ang paglasuot ng binata. Pero mali ang pagkasuot mo. Lumapit si Timothy sa dalaga at hinayaan na ito ang mag-ayos ng damit sa kanya. Katuwa pagmasdan itong nakangiti habang inaayos ang suot niyang apron. Ang aliwalas tingnan ng aura ng mukha nito ngayon. Hindi tulad ng mga nakaraan na kahit nakangiti ay kulang ang siglang nakikita sa mga mata nito. Don, sarapan mo ang luto ha. Nakangiti pa rin anya sa binata. Ang seryoso nito at basta na tumalikod. Enjoy siyang pinapanood ang bawat galaw nito. Nakatupi pa talaga ang dulo ng manggas ng shirt nito, kaya nakikita niya ang namumukol nitong muscles. Habang kumukulo ang karne ay hiniwa ni Timothy ang gulay at hinugusan. Sinunod niya rin ang kalat. Pagtingin niya sa dalaga ay napangiti siya. Banaag kasi sa mga mata nito ang paghanga sa kanya. Napakurap si Janina nang umitin sa kanya ang binata. Nakakahiya at nahuli siya nitong mukhang naglalaway habang nakatitig dito. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tiningnan ang ibang message. Napangisi siya nang makita ang isang message request. Pagbukas ay gusto niyang matawa at puro mura ang laman yon mula kay Jonah. Bitch, ang landi mo, mang-aagaw. Alam mong pamilyado na si Timothy pero nilalandi mo pa rin. Basa niya sa message ni Jonah. Sa halip na gantihan maanghani na salita ay palihim niyang kinuhana ng larawan si Timothy na naka-side view sa kanya. Send niya iyon kay Jonah upang lalong galitin. Sinamahan pa niya ng emoji na pumupuso ang mga mata. Ah, bitch! Pinagsusuntok ni Jonah ang unan nang makita ang larawan ni Timothy at mukhang ipinagluluto pa ng pagkain ang babaeng iyon. Parang sasabog ang dibdib ni Jonah dahil sa galit at selos. Mabilis niyang tinawagan si Paul at kailangan nitong kumilos upang maputol agad ang ugnayan nila Janina at Timothy. Alam niyang nagmamagandang loob lang si Timothy at sinasamantala na mab ni Janina. Patapos na ang niluluto nang marinig ni Timothy na may nag-doorbell sa pinto ng dalaga. Ako na ang magbubukas. Hinayaan na ni Janina ang binata at ayaw talaga siyang pagkilusin. Nakita niyang sumilip muna ito sa loophole bago binuksan ng kaunti ang pinto kaya hindi niya nakikita kung sino. Hindi niya rin naririnig ang mga ito. Sir, dito po ba nakatira si Miss Janina? Tanong ng delivery boy. Hindi sinagot ni Timothy ang lalaki at tiningnan ang maliit na card na kalakip sa isang bungkos ng bulaklak. Sorry, wrong deliver. Pakisabi sa sender na huwag na muling magpadala ng bulaklak dito at ibalik mo iyan sa kanya. Napakarmot sa ulo ang lalaki ba't binigyan pa siya ng malaking halaga upang ibalik ang bulaklak sa sender. Thank you po, sir, at salamat po sa malaking tips. Tinanguan ni Timothy ang lalaki saka isinara ang pinto. Sino ang kumatok? Tanong ni Janina habang nakatingin sa nakasara ng pinto. Wrong deliver.
Walang ganang sagot ni Timothy sa kabinuhat ang dalaga. Ay! Nagulat siya sa ginawa ng binata. Napakapit na lang siya sa batok nito upang hindi mahulog. Huwag ka basta tumanggap ng regalo galing sa delivery at hindi mo alam kung malinis ang intensyon ng taong nagpadala niyon, anya sa dalaga saka ibinaba ito sa upuang nasa harap ng lamesa. Salamat at tandaan ko po ang bilin ninyo. Pumalatak si Timothy at tonong nanunukso pa ang dalaga. Hinayaan niyang ito ang sumandok ng pagkain at nilagyan ang plato niya. Not bad, pwede ka narang mag-asawa muli. Birong totoo niya sa binata. Totoong masarap ang luto nito at nagustuhan niya. Natuwa siya at nagustuhan din nito ang luto niya. Kinapa niya ang sariling damdamin at masasabi niyang masaya siya. Nagkibit balikat lang siya bilang tugon sa biro nito. Ako na ang maghugas ng pinagkainan natin. Tatayo na sana si Janina ngunit pinigilan siya ng binata. Ako na, bukas ay susunduin na kita at hindi mo at huwag ka munang mag-drive ng sasakyan. Baka mapagselosan na ako na gusto ng ina ng anak mo niyan. Natigilan si Timothy at napatitig sa dalaga. Kung alam lang nito. Kahit wala pa ang result na pinagawa niyang city test, para dito ay alam niyang ito ang ina ni Trix. Gagamit lang ako ng banyo. Paalam ni Janina sa binata at hindi natagalan ang tila nanunuot na mga titig nito sa kanyang kaibuturan. Hindi na niya pinigilan ang dalaga. Napabuntong hininga siya bago itinuloy ang pagligpit ng pinagkainan nila. Malapit na siyang matapos sa ginagawa ng makatanggap ng message, nagmamadali niyang binuksan iyon nang makita kung sino ang sender. Napatingin si Janina sa nakasarang pinto ng banyo nang kumatok si Timothy. Mabilis niyang tinapos ang pagbrush ng teeth at pinagbuksan ito. Kailangan ko nang bumalik sa bahay at nadulas si ate. Ayos lang ba siya? Nag-aalala niyang tanong at agad na lumabas ng banyo. Inalalayan ni Timothy ang dalaga hanggang nakaupo sa sofa. Ok lang naman daw siya pero kailangan ko pa ring personal na tingnan. Mag-ingat ka sa biyahe at balitaan sa kalagayan niya. Tumango si Timothy at nagmadali nang umalis. Pero bago tuluyang lumabas ay nilingon ang dalaga. Lock your door at huwag tumanggap ng kahit anong regalo na galing sa hindi kilalang tao. Nakangiting tumango siya sa binata. Wala na ito ay nakatingin pa rin siya sa pinto. Hindi niya alam kung bakit garnoon ang ipinapakita sa kanya ng binata. Para bang natatakot ito para sa kaligtasan niya. Napabuntong hininga siya, kung nakilala niya sana sa ibang paraan ito, kapag nalaman nito na ginagamit niya ito laban kay Jonah ay baka hindi na siya kausapin pa ng binata. Ngayon pa lang ay nalulungkot na siya. Pero wala siyang ibang nais gawin ngayon kundi ang makapaghiganti sa pinsan. Napatingin si Janina sa cellphone nang makatanggap ng message. Pagtingin niya ay mula iyon kay Jonah. Naikuyom niya ang kaliwang kamay nang mabasa ang message. Talagang gumawa ito ng paraan upang mapauwi na si Timothy. Ang nakakainis pa ay gumamit ito ng ibang tao at gumamit na naman ng dahas. Napangisi si Jonah nang makitang lasing na ni Janina ang message niya. Larawan iyon ni Minche na nakaupo sa sofa at hinihilot ng katulong ang binti nito. Kahit may CCTV ay hindi halatang siya ang may gawa sa pagkadulas ng kapatid ni Timothy. Tirisay mong magpakadulas, tingnan natin kung pupuntahan ka ni Timothy. Nang aasar na reply ni Janina kay Jonah. Bitch! Angil ni Jonah sa cellphone habang mahigpit ang paghawak doon. Kahit napikon sa reply ng babae ay hindi niya ipinakita dito. Ngumiti pa rin siya sa reply dito. Hindi pa naman ako tulad mong desperada. Nang uyam niyang reply dito. Oh, hindi pa pala iyan ang tingin mo sa iyong ginagawa. Ano na kaya ang maging mukha no kapag dumating sa level ng utak mo ang pagkadesperada mo? Nang aasar na reply muli ni Janina sa message ni Jonah. Fuck you. Inis na minura niya na ang kausap sa chat. Pakasaya ka ngayon, laging nasa akin ang huling halakhak. Reply niya kay Janina. Hindi na nagaksaya si Janina na mag-reply pa sa babae. Mas gustuhin pa niyang makipag-video call sa anak kaysa ang mag-aksaya ng oras kay Jonah. Inis na binitiwan ni Jonah ang cellphone ang hindi na nag-reply ang babae. Naiinis siya at pakiramdam niya ay hindi pa rin nakaganti kay Janina. Ilang sandali pa ay nagpasya siyang lumabas na ng silid. Nasa silid na si Minche at may doctor ring dumating upang tingnan ang balakang at ang binti nito. Nadulas kasi ito pabagsak talaga na natumba. Nasaan si ate? Tanong ni Timothy sa katulong habang umaakyat sa hagdan.
Mabilis na sumalubong si Jonah sa binata. Honey, sinamaan ni Timothy ng tingin ang dalaga sa kanilanpasan ito. Hindi nagpaapekto si Jonah sa malamig na pakitungo sa kanya ng binata. Sinundan niya ito hanggang makapasok sa silid na inuukupan ni Minche. Huwag kang mag-alalala at nakagalitan ko na ang katulong dahil hindi maayos ang linis sa dining room kaya nadulas si Ate Minche. Sandaling napatingin si Timothy kay Jonah saka sa kapatid. Ate, bakit hindi ka nagpadala sa hospital? Ayos lang ako at hindi naman malala ang pagkabagsak ko. Ngumiti si Minche sa kapatid. Ano po ba ang nangyari at nadulas ka? Tiningnan niya ang angkle ng kapatid, nakahinga siya ng maluwag at hindi iyon namumula. Hindi ko rin alam, mukhang may naapakam akong madulas na bagay kanina, kaya nadulas ako. Hinaplos ni Minche ang balakang at iyon ang sumakit ng husto. Napatingin si Timothy sa panloob na slipper ng kapatid. Malinis naman iyon. Lihim na napangiti si Jonah habang nakatingin lang sa binata. Galing kasi sa kinakain ni Trix. Nang mahulog ng bata ay kunwaring pinulot niya pero may naiwan at sinigurong maapakan ni Minche. Huwag mo na akong alalahanin at nalamot lang ang laman ko kaya masakit. Pinisil ni Minche ang palad ng kapatid na nakahawak sa kanya. Daddy, sorry po at kasalanan ko. Nahulog po kasi ang food ko. Naiiyak muli si Trix. Anak, wala kang kasalanan. Halika kay mommy at kailangan mo nang maglinis ng katawan. Paglalambing ni Jonah sa bata. Ayaw ni Trix na alalahanin pa siya ng tiyahin kaya sumama na lang sa ina. Hinayaan na muna ni Timothy ang anak kay Jonah pero pinasunod niya ang yaya ng bata. Kailangan niya rin kasing makusap ng sarilinan ang kapatid. Ang saya ni Jonah at nagawa niya ring mapalapit sa batan feeling ni ay unti-unti na niyang nakukuha ang loob ni Trix dahil kusa nang sumama sa kanya. Kailangan lang pala ma-injured ang tiyahin nito. Siguraduhin niya na siya na ang laging makasama nito at madagdagan ang injury ni Minche. Pero naasar siya sa katulong at nakabuntot hanggang sa loob ng silid ni Trix. Yaya, ako na ang bahala sa anak ko. Maari ka nang magpahinga. Pagtataboy ni Jonah sa katulong. Sorry po, ma'am, pero hindi ko kailangang iwan ang senyorito lalo na at wala ang daddy at tita niya. Magalang na paliwanag ng katulong. Estupuda. Inis na bulong ni Jonah oras sa katulong pero sarili lang ang nakarinig. Yaya, kaya ko na pong mag-isa lang sa banyo. Pagtataboy ni Trix Day, katulong nang nasa bunggad na sila ng banyo. Sandali po, senyorito at tingnan ko muna ang kung safe. Nagmamadali ng tiningnan ng katulong ang gamit maging ang sahig. Napaismid si Jonah habang pinapanood ang ginagawa ng katulong. Talagang sinisigurong safe ang banyo na para bang may magtatanim ng bomba doon. Tapos ka na? Kung okay na ay lumabas ka na. Hindi na naman niya napigilang magtaray sa katulong. Lumabas ka rin at kaya ko na ang sarili ko. Pagsusungit ni Trix sa ina. Sinamaan ni Jonah ng tingin ang katulong at halatang pinagtatawanan siya dahil pinaalis din siya ng sariling anak. Ano ang nakakatawa? Silkmat ni Tarito. Wala po. Nagmamadali nang lumabas ng banyo ang katulong pero nanatili sa labas ng pinto ng banyo. Anak, kung may kailangan ka ay nasa labas lang ako. Mumiti siya sa bata kahit ang totoo ay gusto niyang kurutin sa singit ito dahil sa inis. Pagkalabas ng pinto ay muli niyang inirapan ang katulong saka ito nilampasan. Sa silid ni Minche, pinakatitigan niya ang kapatid. Kumusta si Janina? Ayos lang siya at malakas ang kutob ko na siya ang ina ni Trix. Pero hindi niya alam na buhay pa ang anak ninyong dalawa? Tumango si Timothy. Wala na siyang inililihim sa kapatid. Nalaman niya ring baklang negosyante sa ibang bansa ang sinasandalan ni Janina. Kaya hindi na nakapagtaka kung bakit marami ang nagbago sa panlabas nitong anyo. Ano na ang plano mo sa kanya? Tiyak na puro galit na lang ang nasa puso niya ngayon at gustong makagangi kay Jonah gamit ka at si Trix. Willing po akong magpaganit as long na maging okay siya. Kailangan ko munang mahanap ang kasabwat nilang doktor ng araw na iyon bago ko ipaalam sa kanya ang katotohanan. Tinapik-tapik ni Minche sa palad ang kapatid, gawin mo ang nararapatan at narito lang ako. Nagpasalanat si Timothy sa kapatid bago nagpa siyang lumabas na at tingnan din kung ano na nagginagawa ng anak. Naabutan niya ito sa silid na binublower ni Jonk ang buhok ng anak niya. Mukhang gusto naman ng anak ang ginagawa ng babae dito kaya pinanood niya muna.
Mukhang na-miss ng anak niya ang alaga ng isang ina dito. Anak, gusto mo bang basahan kita ng gusto mong books bago ka matulog? Paglalambing ni Jonah sa bata habang sinusuklat ang buhok ng bata. Wala sa loob na tumango si Trix. Isa sa nakahiligan niya ay makinig sa binabasang libro. Githe, tawagin mo ang daddy mo upang dalawa kaming katabi mo dito sa kama habang binabasahan kita. Huli na para umiwas si Timothy nang marinig ang utos ni Jonah sa anak niya. Nakita na siya ni Trix at naglalambing na gusto siyang makatabi sa kama. Pumwesto siya sa kabilang side ng nito at nahiga. Tuwang-tuwa si Jonah at mukhang masayang pamilya na silang tingnan. Wala siyang hilig magbasa ng libro, lalo na ang babasahing pambata pero ngayon ay gusto na niya. Niyakap ni Timothy ang anak at hinayaang nakaunan sa dibdib niya. Ipinikit na rin niya ang mga mata at ayaw na makausap si Jonah. Hindi niya namalayang nakaidli pala siya. Nagising lang siya nang maramdamang may nakatingin sa kanya. Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko na mapatitig sa iyo. Sobrang saya ko tonight dahil pareho ko kayong kasama dito sa silid. Hindi na nahiya si Jonah na ipakita ang pagnanasa sa binata. Tulog na si Trix, maari ka nang lumabas ng silid. Malanig niyang pagtataboy kay Jonah. Nabura ang ngiti sa labi ni Jonah at gusto sanang manatili pa roon, ngunit biglang bumangon si Timothy at hinila siya sa kamay palabas ng silid. Para siyang virus na inilayo bigla sa bata. Hindi na siya nanlaban at nakuha naman niya ang magandang spot kanina habang nakaidlip ang binata. Inis na binitiwan ni Janina ang cellphone nang makita ang larawan na post ni Jonah. Nakalagay pa sa caption ay Happy Family. Mas nainis siya kay Timothy at hinayaan ang sarili nitong makatulog sa iisang silid kasama si Jonah. May nakaraan pa rin sila at mahalaga ang pamilya. Paglilinaw ng konsensya sa sarili. Inis na nahiga na si Janina at pilit na inalis sa isipan ang gwapong mukha ni Timothy. Babawi na lang siya bukas ng maaga. May dahilan siya upang dumalaw ng maaga bukas dahil kay Minche. Ipakita niya ng harap-harapan kay Jonah kung paano niya akitin ang dati nitong asawa. Ano ang ginagawa ng babaeng iyan dito? Pagalit na tanong ni Jonah sa katulong nang nakita si Janina na nakaobsero sa sala at kausap si Ethan. Kararating niya lang po at gustong bisitahin si Maam Minche. Sagot ng katulong inis na naikuyom ni Jonah, ang dalawang kamay ay matalim ang ipinukol sa babaeng nalkatalikod. Mabilis siyang naglakad at nilapitan ang dalawa. Hi, nandito ka pala. Gumanti si Janina ng matamis na ngit kay Jonah at gustong isagot na obvious ba? Pero syempre hangang isipan niya lang iyon at nasa tabi niya si Timothy na kanina pa hindi natuwa sa pagdating niya. Lihim siyang napangiti at biglang tumayo upang makipagbeso-beso kay Jonah. Nagulat si Jonah sa ginawa ng babae. Hindi niya napaghandaan ang ginawang paghalik nito sa pisngi niya, ang kagulat pa ay ang binulong nito. Nagpunta ako dito para akitin si Timothy, bulong niya bago bahagyang lumayo kay Jonah. Dala ng gulat at galit ay naitulak niya si Janina. Pero mahina lamang ang ginawa niya, kaya nagulat siya nang matumba ito, ngunit naging maagap si Timothy. What the hell are you doing? Singhal ni Timothy kay Jonah habang yakap si Janina mula sa likuran. Hay, hindi ko siya, hindi niya naituloy ang sasabihin nang mabasa ang laman ng isipan ni Janina at nakangiti pa ito sa kanya. Sorry, Janina, hindi ko sinasadya. Pag-iba niya sa dahilan upang hindi tuluyang magalit sa kanitaan binata. Ouch! Mabilis na iniangat ni Janina ang isang paa pagkaapak niyon at nagkunaw ring nasasaktan. Hindi niya hayaang makalusot si Jonah sa ginawa sa kanya. Mabilis na binuhat ni Timothy ang dalaga at inupo sa mahabang sofa. I told you, dapat ay nagpapahinga ka lang ngayon. Napangiti si Janina sa halip na maasar dahil sa paninisi ng binata. Ito ang ikigalit nito nang durmating siya dahil hindi pa umano siya maaring magkalad. Tumingin siya kay Jong at mukhang bubugahan siya nito ng apoy. Huwag ka na't magalit at okay naman na kanina ang paa ko. Nakita mo namang nakalakad na ako ng tuwid kanina. Napabuntong hininga si Timothy at tiningnan ang paa ng dalaga. Mukhang tumama iyon sa paa ng upuan nang umangat iyon kanina kaya namumula. Janina, sorry talaga. Nakiliti ako nang mahawakan mo kanina sa nalikat kaya napapiksi. Halika, gagamutin natin iyang paa mo. Tumabi na siya kay Timothy na mukhang nakaluhod sa harapan ng babae. Ouch! Malakas na daing ni Janina, kahit lumapat lang naman ang kamay ni Jonah sa balat niya.
Malakas na tinabig Timothy ang kamay ni Jonah at nag-aalalang tiningnan ang paa ng dalaga. Pwede bang umalis ka na dito at hindi ko kailangan ang tulong mo? Honey, nasaktan ako. Naiyak na daing ni Jonah dahil na-turn ba siya at tumama ang braso sa center table. Stop pretending, Jonah. Malamig na tugon ni Timothy dito sa kabinuhat na si Janina. Hey, where are we going? Gulat na tanong ni Janina sa binata at hindi na paghandaan ang ginawa nito. Hindi makababa si ate kaya puntahan na natin at hindi ka rin maaring maglakad. Pakiramdam ni Janina ay parang lumulutang siya sa alapaap nang magsimula ng humakbang si Timothy habang buhat siya like bridal style. Alam niyang totoong nasaktan si Jonah Karnina. Mula sa pagkasunsob sa dibdib ng binata at nag-angat siya ng mukha at tumingin kay Jonah. Mukhang bubugahan na siya nito ng apoy kung makatingin. Ningitian niya ito at nag-make face pa upang lalong asarin. Mabilis na pinunasan ni Jonah ang uisngi nang may pumatak na laha doon. Hindi niya namalayang naiyak na pala siya dahil sa galit at sakit na nadarama. Bumawi talaga ang babae sa ginawa niya kagabi at harap-harapan na ipinakita sa kanya kung gaano ito kahalaga kay Timothy. Kahit obvious na hindi ito nasaktan at naging tanga si Timothy. Pagtingin niya sa braso ay nagkulay ube na iyon. Ma'am, makakatulong po ito. Hindi na tinanggihan ni Jonah ang ibinigay ng katulong na malamig na bagay. Inilapat niya iyon sa braso upang hindi gaanong mamaga o magkapasa. Ibaba mo na ako at baka may ibang makakita. Halos pabulong na anya kay Timothy. Iwasan mo si Jonah at tama na ang okipag-asaran sa kanya dahil baka mapaano ka. Natigilan si Janina dahil sa malayong sagot sa kanya ng binata. Hindi agad siya napabitaw sa pagkahawak sa braso nito kahit na ibaba na siya. Tayo na at naghihintay si ate sa loob. Mabilis niyang pinigilan sa paghakbang si Timothy. Mamagkasama ba kayo natulog kagabi? Bigla siyang nag-iwas ng tingin sa binata matapos isatinig ang kagabi pang gumugulo sa isipan niya. Napaidlip lang ako habang pinapatulog si Trix kagabi at binabasahan niya ng libro ang anak ko. Sapat na ang narinig ni Janina mula sa binata. Dahil sa tuwa ay nahalikan niya ito sa pisngi at nagmamadali ng binuksan ang pinto ng silid ni Minche. Alam na nitong papasok siya kaya hindi na kornatok. Mukhang natulala si Timothy habang sapo ang pisngi kung saan lumapat ang labi ng dalaga. Kalaunan ay napangiti siya. Hindi na siya pumasok sa silid ng kapatid at kailangan na rin niyang maghanda sa pagpasok sa opisina. Masayang humiti si Minche sa dalaga nang makaupo ito sa tabi niya. Ok na ba ang paa mo? Nahihiyang tumarngo si Janina sa kapatid ni Timothy. Hindi siya naging mag-ingat kanina sa paglalakad papasok dahil sa pagmamadaling makalayo kay Timothy. Nakalimutan niyang may injury pala siya sa paa. Janina, kung may kailangan ka ay huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Makahulugang tura ni Minche. Lapat ang mga pabi na tumango si Janina at ginagap ang isa nitong kamay. Thank you. Sa tingin mo, magustuhan ako ni Timothy. Unti-unting humula sa labi ni Minche ang matamis na ngiti. Kilala ko si Timothy, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa isang babae at ikaw lang ang kauna-unahang babaeng pinapamper niya. Napangiti na rin siya at natuwa sa narinig. How about, Jonah? Paano po siya naging asawa at ina ni Trix kung hindi siya mahal ni Timothy? Sandaling natigilan si Minche at mataman na pinagmasdana ang dalaga. Ayaw niyang pangunahan ang kapatid sa isang importanteng bagay pero bigyan niya ng hint ang dalaga. Wala sa sarili si Timothy nang magalaw siya nito noon. So, pinakasalan niya lang si Jonah dahil sa bata. Mukhang hindi makapaniwalang tanong niya sa ginang. Malungkot na tumnango si Minche sa dalaga. Thank you po, 8. Gusto mo bang nalaman kung bakit malayo ang loob ng bata sa sarili niyang ina? Tanong ni Minche. Sinalubong ni Janina ang nang-aarok na mga titig ng ginang at hinintay ang sasabihin. Hindi niya maiwasang mangunot ang noo habang pinapakinggan ang sinasabi ng ginang, bigla siyang kinabahan sa hindi mawaring dahilan. Sumikdo ang dibdib niya nang sabihin ni Minche na parang hindi anak kung ituring ni Jonah si Trix noon. At bumalik lang ito ngayon dahil kay Timothy at sa pera, hindi dahil sa bata. Hindi pa ba kayo tapos magkumustahan? Mabilis na lumingon si Janina nang marinig ang tinig ni Timothy sa bungad ng pinto. Nakaligo na ito at bihis na rin. Ang gwapo talaga nito at ang kisig sa suot na pang-opisina. Aalis na ba Tavo?
Tumango si Timothy at bumaba ang tingin sa paa ng dalaga. Are you sure na tutuloy ka pa rin sa pagpasok sa opisina? Tumayo si Janina at ipinakita sa binata na naiapak na niya ang mga paa. Gising na ba si Trix? Singit ni Minche sa pag-uusap ng dalawa. Gumanit lang ng banyo. Lumapit si Timothy sa kapatid at binuhat ito. Mabagal na sumunod si Janina sa binata at mabagal din nanan ang lakad nito habang buhat ang kapatid nito. Mommy! Masiglang tawag ni Trix nang makita si Janina. Trix, slow down at baka ikaw naman ang madulas. Saway ni Jonah sa bata habang nagmamadaling sumunod dito. Kamuntik nang matawa si Janina nang makita ang hitsura ni Jonah. Basa ito at ang gulo ng buhok. Mabilis niyang sinalubong si Trix at inayos ang magulo nitong buhok. Timothy, ayusin mo na ang iyong sarili at sumunod sa dining room. Putol ni Timothy sa pagsasalita ni Jonah. Naikuyom ni Jonah ang mga kamay habang sumusunod ang tingin kina Janina. Hawak ni Janina si Trix sa kamay pero ang isang kamay ay nakakapit sa broso ni Timothy. Inis na nagmamadali siyang pumasok sa silid at doon inilabas ang galit. Inis na kinuha niya ang cellphone at binuksan ang larawan na alam niyang yayanig sa mundo ni Janina kapag nakita nito iyon.